kung Indian language, matatandaan natin na ang India ay merong tatlong writing, tatlong sulat. Ang kanilang dalawang national script ay ang Hindi, yung northern script. Pero yung southern script ay tinatawag na Tamil. Pero pag pumunta kayo dito sa tinatawag na east part ng India, ang salita at sulat doon ay Bangla. Kasi itong naging official language ng Eastern India na tinatawag na ginagamit din sa Bangladesh. Kaya Bangladesh and India. At ang kanilang ginagamit doon ay tinatawag na Bangla language o Bangla script. Kaya sa iba't ibang bansa, merong sariling salita at ginagamit nila ng sariling pagsulat. At dapat ganun din tayo sa ating panahon. At sa aking paglalakbay o siguro pag nagpunta kayo sa ibang bansa, makikita ninyo itong halimbawa, no? Ito yung tinatawag na departure wall sa Dubai. Nakapunta ako sa Dubai nung 2010 pero wala pa ito. Pero ngayon, makikita na natin to. Anong mapapansin ninyo? Di ba? Iba-ibang sulat, no? At meron tayo rito yung sulat sa Pilipinas. Ayan, no? Kaya lang, naka-alphabet, paalam. Parang ginaya lang natin goodbye. Pero tignan nyo yung iba't ibang sulat ng iba't ibang mga bansa ay pinapakita nila. So, ganun din sana tayo at maganda na sa akin, mas natutuwa ako mas magsimula sa bata kasi naniniwala ako sa changes na generational change. Kayong dapat maging biyasa sa pag-aaral ng baybayin at kayo ang magtuturo sa susunod na generation. Kaya dapat matuto kayo ng baybayin. Kung titignan natin ang iba't ibang tinatawag na artifacts sa mga ebidensya ng baybayin, meron tayong Laguna Copper Plate, meron tayong tinatawag na Doktrina Kristiyana. Yung Laguna Copper Plate, nakita sa Pagsanan Laguna noong 900 Common Era or AD, no? Meron din tayong libro na manual na Doktrina Kristiyana ng 1593. Meron tayong libro noong 1630 na ang pangalan ay Vocabulary de la Lengua Tagala. Hindi pa kasama yung sinabi nila Pedro Chirino noong 1604 at ni Antonio de Borga noong 1609 sa kanilang mga aklat. Mamaya makikita natin yung mga dokumento sa titulo ng lote sa USC natin makikita nakasulat sa baybayin. At merong recently na bato na nakita sa Tikaw sa Masbate na merong sulat baybayin. Kaya itong mga to, makikita ninyo na mga halimbawa na ebidensya at gayon din meron sa National Museum gaya ng napanood niyo yung bahagi ng pagpapaalala sa atin patungkol sa permanent room or place ng baybayin doon sa National Museum. At kung meron kayong chance, nag-open na ulit, hindi na virtual, meron tayong mga field trip. Sana makapunta at makita ninyo para ma-appreciate nyo lalo. Sabi nung mga sumakop sa atin, alam niyo ba na ngayong taon na ito ay tinatawag na pre-colonial year? Kasi nagsimula tayo, di ba, 1521, dumating mga Kastila. At ngayon ay 2021, 500 taon. At kahit si Presidente Duterte gumawa ng presidential proclamation na ang year 2021 ay year of pre-colonial Philippines o Filipinos. At ang kanyang bahagi ng nilagay na subtitle sa ilalim ng pagdiriwang na yun o ng proclamation na yun, our origin, our identity. Kahit walang baybayin doon sa logo, ako'y naniniwala na pasok yung salita nating ating pagiging Pilipino na wika. Hindi lang pasalita, kundi pati na rin ang pasulat. Sabi, before the Spanish conquest, the Filipino men and women were known for their advanced knowledge and skill in our indigenous written language, the baybayin. It was sophisticated written language that was used to conduct commerce, trade with Malaysia, Indonesia, and even in Middle Eastern countries.
Our ancestors were proud of their race, have a cultural and national identity that were at par with other advanced countries. Tandaan natin, hindi dumating ang mga Kastila rito at tayo ay nadiskubre. Dumating sila rito, nadat na nila, meron tayong maayos at meron tayong tinatawag na civilization. Sibilisado tayong bansa. Kaya lang, dahil ang pananakop ng Kastila, ang siyang talagang naging dahilan para masira, mawala, at hindi na natin patuloy gamitin ang ating tinatawag na wikang pasulat o ang baybayin. Sabi rito, yung kanina na pinakita ko sa inyo, yung tinatawag na Doktrina Kristiyana, 1593. So ibig sabihin itong itong manual na ito na katikisim ng mga Katoliko ay or teaching ng Christianity ng mga Katoliko ay unang nilimbag na aklat noong 1593 na sa pangunguna ni Juan de Plasencia. At dito natin makikita, alam niyo sa UST merong replica nito. Pero personal, ako ay nakapagbiyahe sa Amerika para makita ang original nito. Dito natin makikita sa manual na ito or sa catechism na ito ang baybayin at nakasalin sa sulat at gayon din sa bahagi ng ginamit na Roman Latinized alphabet ngunit sa kauna-unahang Filipino-Spanish term or words na ginamit. Magugulat kayo, ito yung nasa UST no, na replica. At yan yung isang halimbawa na nasa loob yung ama namin. Nakasulat sa kaliwa yung bahagi ng baybayin, pero sa kanan nakasulat naman yung Roman Latinized alphabet na ang ginamit na lingwahe rito. Kauna-unahan ng Filipino-Spanish na salita. Kaya doon natin makikita matibay na ebidensya to. At nagkaroon ako ng chance na pumunta rito. Ako ba yan? Tingnan naman, Library of Congress yun, nasa taas. Dala-dala ko ang replica ng Doktrina Kristiyana doon sa Amerika, sa Washington, D.C. Pasok tayo. Mapapansin natin, nagkaroon ako ng pagkataon na makita sa harapan ko yung surviving na tinatawag na dokumento na ito na nag-iisa at surviving copy. Imagine 1593, 2021 na ngayon. So almost 124 years, 127 years itong lumipas na preserve at binibigyan din natin ng pagkataon na sana maibalik sa atin. Balikan natin ng 1521. Sabi ni Magellan, I discovered you. Pero ang totoo, sabi nga nila Pulapo, di ba? Take a moment. Take a moment. Sabi niya, saglit, sandali. Ano na-discover? Baka naliligaw ka. In fact, talaga namang naligaw si Magellan. Dapat pupunta siya ng India. Kaya lang, napunta siya ng Pilipinas. Nakita niya mas maganda ang Pilipinas. Hindi na sila umalis dito. Gaano katagal? 333 years to be exact. Bago tayo napasa ilalim ulit sa panibagong colonizer. Matapos ang Spain na nag-colonize sa atin, tayo naman ay napasa ilalim sa mga Amerikano under ng American time during that time, 1889. 50 years. So yun ang malungkot. Sabi nga nila, ang isang bansa na siyang sumasakop ng ibang bansa, no? Sabi ng isang quotation ni Antonio de Nebrija, language is a perfect instrument of the empire. Kaya itong Spanish Empire, American Empire, di ba? Yan ang sumakop sa atin kasi kailangan nila yung lengguwahe. So hindi nahirapan ng mga Amerikano na sakupin tayo dahil gumagamit tayo ng sulat alpabeto o yung Roman Latinized alphabet. Pinalitan lang natin yung salita. Nung panahon ng Kastila, ang lingua franca ay Spanish. Pero ang sulat, Roman Latinized alphabet. Pero nung sinakop tayo ng mga Amerikano, sumulat tayo ng Roman alphabet pa rin, napalitan lang natin yung spoken language, which is English. Kaya doon natin makikita. Si Quezon lang, kaya nga tayo may buwan ng wika.
Hindi lang dahil kanyang kaaruan, dahil siya yung kauna-unahan na presidente na siyang nagsabi na tayo ay magkaroon ng sarili nating pambansang wika. At yun ay Tagalog na later on naging Filipino. Titignan natin ang timeline ng tinatawag na bahagi ng pag-colonize sa atin. Mula 1521, ito yung mga dokumento, kahit si Pigafetta, siya yung chronicler o taga-sulat ni Magellan, hanggang umabot kay Miguel de la Horca noong 1589 or 82, noong 1567, nandiyan si Miguel Lopez de Legazpi, at may kauna-unan isa pang libro na wala namang baybayin, pero itong libro nito, ang tawag dito, noong 1590, Baxter Codex. Ito naman patungkol sa mga kwento at kasaysayan ng mga Pilipino sa panahon na yon. So, mapapansin natin, after Baxter Codex, andun na yung bahagi ng 1593 na Doktrina Kristiyana na nagkaroon ako ng chance personally na makita. At sana maibalik natin dahil meron ako ngayon sinusulong na batas sa Congress. Hindi batas kundi resolution para i-recover itong Doktrina Kristiyana at dito natin pag-ingatan. Ayan yung halimbawa nun. Okay? Ito yung baybayin during the Spanish colonial period. Yan. Ito, bibigay ko sa inyo yung chart na ito o yung tinatawag na timeline at least nung panahon na ito ay galing kay Alan Camba na isang tagapagturo din ng baybayin. Ngunit siya ay nagtapos sa Harvard University nung panahon ng tinatawag sa Harvard University nung sa kanyang tinatawag na masteral. Ang kanyang thesis sa Harvard University ay baybayin. So ito yung timeline. Kung titignan natin sa 900 AD or tawag na iba CE, Common Era, 1000, may butuan ivory seal, may metal paleograph ng butuan. Itong dalawang to, kaya ito yung bahagi na mapapansin natin na merong sulat, may sariling sulat ang Mindanao, lalong-lalo sa butuan. Nagkaroon tayo ng Kalatagan Path na merong bahagi ng baybayin, ang Doktrina Kristiyana, ang mga dokumento sa bahagi ng tinatawag na Deed of Sale sa UST. Meron din tayong Tikaw Stone dahil ng 1621, makikita natin gumamit na ng tinatawag na pamatay yung patinig, no? Yung bowel killer noong 1621. So 1625, 1703, 1792 hanggang lumipas ang panahon. So yan ang at least may kita natin yung timeline para na masabi natin meron tayo eh. Dumating sila rito, nadatnan na nila. Sila yung nagturo. At merong isang malungkot na karanasan na nung panahon ng 1600. So pansinin nyo, no? 1521 dumating sila. So almost yung 79 years na panatili rito, naaral nila ang baybayin, natuto sila magbaybayin, ngunit siyempre hirap sila. So ang kanilang ginawa, papalitan. Ganun talaga ang bahagi ng colonizer. Aralin mo yung lingwahe nila, aralin mo yung kultura nila, para maintindihan mo, pero later on papalitan mo. So imagine, in 1600 to 1699, the imposition of Catholic faith in Las Islas Filipinas, 100-year campaign of cultural genocide, eradicating many local tradition, values, laws, literature, and languages, including our indigenous script, the baybayin. So dito natin may kita 100 taon bago alisin, sirain, patayin. Kaya nga na masasabi natin na ngayon ay binubuhay natin, binabalik natin. Inaral nila yung ating sulat, yung ating salita, pero later on, pinalitan nila. Kaya pagdating ng 1700, ayan, ito si Pedro Chirino, isa sa mga papatunay na mismo yung colonizer natin ang nagsabi. Anong sabi ni Pedro Chirino or Pedro Quirino? Served in the Philippines for 12 years. He arrived in May 1590 and left 1602. And thus, so nakita niya
pinaliwanag niya and described the Philippines and the Philippines during the early years of Spanish conquest. Perhaps the most cited chapter in his work concerns the pre-Spanish writing or baybayin. Ito yung kanyang libro. Pansinin niyo, 1604. Relación de las Islas Filipinas. Yan ang sinulat ni Pedro Quirino. Okay? May isa pa. Ang pangalan na sinabi ni Quirino dito sa kanyang aklat na Relasyon de las Islas Filipinas, sabi niya, so accustomed are all these islander, tawag sa atin islander, hindi pa naman Pilipinas eh. Kasi yung ating pangalan na Filipinos or Philippines ay hango kay King Philip sa kanyang pangalan. We are named after King Philip. Kaya Pilipinas, hindi natin mabago, hindi natin pamalitan. Pero sabi niya ni Quirino, so accustomed are all these islanders to writing and reading that there is scarcely a man and much less a woman who cannot read and write in letters proper to the island of Manila. Very different from those of China, Japan, or India. Even he drew various letters by and explained how this was written. Merong sinulat na isa namang libro si Antonio de Borga. Ang tawag niya roon ay Sucesos de las Islas Filipinas. Yung Relasyon de las Islas Filipinas ni Quirino, 1604. Yung Sucesos de las Islas Filipinas, 1609. Sabi rito ni Antonio de Borga that the Philippines had an established barangay government system, a flourishing inter-island and regional barter trade and writing system. Kasi ito na naman, wikang pasulat. Well known and practiced in the land, contrary to the vulgar name Indios that the Spanish prior and conquistador had called our people then. So ibig sabihin, marunong tayong magbasa, marunong tayong magsulat, kaya lang tayo tinawag na Indios. Ang totoo, naligaw nga eh. Pupunta dapat si Magellan sa India. Pero dito siya napadpad sa Pilipinas. Eh maganda pala. Kaya ang tawag niya sa atin, Indios. Okay? Yan ang tawag sa atin. So, sana sa bahagi na ito, may kita natin kahit sa ating batas, fast forward, 1939 Constitution, sabi ni Quezon, Tagalog ang ating pambansang wika. Noong 1987 Constitution, 1988, napalitan ito mula sa Tagalog as our national language at ito yung ginawa natin na Filipino. Kaya ito yung sabi roon sa part na yon, August 25. Kaya tayo nagdiriwang ng buwan ng wika. Noong August 25, 1988, ang kautusan tagapagpaganap bilang 335 ay ipinalabas at nilagdaan ni Pangulong Corazon Aquino. Bago ng Constitution, 1939, tas 1987. At up to now, yan pa rin ang Constitution natin. Na nagtatadhana ang paglikha ng Komisyon sa Wikang Pangwika na siyang magpapatuloy ng pag-aaral ng Filipino. Gayun din, pinagtitibay ang paggamit ng Filipino bilang medium ng pagtuturo sa mga paaralan sa mga piling asignatura. At dumating ang 2012, 2013, yung anak ng ating dating Presidente Corazon Aquino ay nilagda naman ang isang batas, Republic Act, na doon yung tinatawag na K-12. Kaya kayo nagkaroon ng grade 11 and 12 sa senior high school. Di ba? Doon naman na ipasok at naisama yung bahagi ng tinatawag na mother tongue-based multilingual education. Muli, yun ang naging problema na kahit nagsasalita tayong Tagalog, nagsasalita rin tayo ng iba't ibang wika sa iba't ibang lugar dahil sa ating mga mother tongue, hindi naman tayo gumagamit ng ating sariling panulat. At yun ang hamon ko sa inyo bilang mga estudyante. Ito yung halimbawa ng aming mga ginawa ng aking kasama, si John Layson. Iba't ibang fonts, iba't ibang style ng pagsulat. Pero mapapansin natin, ito isang paraan na para natin maibalik, magamit yung ating sariling wikang pasulat. Sana sa maikling panahon na ito, alam ko, dahil tayo online, no, magkakaroon tayo ng panibagong pag-aaral. Sana face-to-face na, no, para hindi na lang online, Google Meet or Zoom, virtual. Kasi napakahirap. Pero at least, ito ay pwede ninyong gamitin na pasimula para mapaalala sa atin, lalo na ang buwan ng wika,
itong buwan ng Agosto ay pinapaalala sa atin ang pagmamahal. Sabi nga ni Rizal, di ba, sa kanyang isang tula, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika, higit pa sa mabaho at malansang isda. Pero dun sa huling bahagi ng kanyang tula na yun, sinabi niya, ang ating wika ay may sariling alpabeto at sariling letra na kayo nawalay dinatanan sigwanong dakong una. Kaya na walang baybayin, dumating ang mananakop, inaral nila ang ating sariling sulat, ang ating sariling salita, ngunit lumipas ang panahon, pinalitan nila ito. Kaya nawala. At sana kasama namin kayo. Kayong mga mag-aral dito sa School of the Holy Spirit dito sa Quezon City. At pag nagkaroon ng chance na magkaroon to ng tinatawag na part 2 or workshop, paano ba magsulat ng baybayin? Paano ba aralin ng baybayin? Ano bang mga rules? Doon tayo tutungo, doon sa bahagi ng pangalawang pagkakataon upang tayo ay muling mag-aral. Wala tayong panahon, pero salamat sa inyong mga guro. Salamat sa inyong punong guro at gain din sa paanyayan ninyo sa akin, sa inyong lahat na mag-aaral. Nawa, sa aming tinatawag na battle cry, isigaw na, isagawa na, isabuhay na. Sana maibalik natin, mabuhay natin ang baybayin. At kayong mga kabataan, kayong mag-aaral ang siyang magbabalik nito, ang magbubuhay nito, ang gagamit nito. At later on, kayo naman ang magpapasa nito for the next generation. Magandang umaga sa inyong lahat. Salamat sa pagkakataon na itong binigay niyo sa akin. Ako muli si Jay Inahe, ang punong tagapagtaguyod ng Baybayin Buhayin Inc. Meron din kaming mga Facebook page, meron kaming mga video sa YouTube patungkol sa pag-aaral ng baybayin, at ibibigay lang sa inyo yung mga link ng inyong mga guro sa inyong pagpapatuloy na pagsama sa amin sa pag-aaral at pagsusulong ng baybayin. Magandang hapon, magandang umaga sa inyong lahat at pagpalain tayong lahat ng Diyos. Salamat po.